Hindi ko alam mga bossing kung ito ba ay good news or bad news. Pero para sa akin ha, hindi pa yata tayo handa. Kasi mga bossing, merong nagbabalik. At ano yun? Yung NCAP o yung tinatawag natin na No Contact Apprehension. Dati na yung lumabas mga bossing pero ginawa yan, in-on-hold yan ng SC, ng Supreme Court kasi nga maraming loopholes. Ang tanong, ibinalik nila ngayon yung no contact apprehension pero yung loopholes ba naayos na. Ito mga bossing, para sa kaalaman ng lahat, ito yung mga routes or mga kalsada na pasok muna sa NCAP. Unang-una dyan yung EDSA, Commonwealth Avenue, yung Quezon Avenue, yung C5, Rojas Boulevard, Ortigas Avenue, Macapagal, at saka yung Mabuhay lanes. Pero ang alam ko mga bossing, parang sinusulong yata ng MMDA na lahat ng major roads ngayon is magkaroon ulit ng NCAP. Okay, so pag-usapan natin mga bossing, ano ba yung loopholes? Okay, so ako mismo mga bossing para sa kaalaman ng lahat, naging biktima ako ng loophole ng NCAP na yon. So ano nangyari mga bossing? Yung kauna-unahang SUV na binili ko, which is yung Ford Everest Ambiente, nakalimutan ko kung anong year ko siya nabili. Pero yun yung unang-unang Everest na nabili ko. Okay, binili ko siya. So sabi ko lagi sa videos ko, pag bibili kayo ng sasakyan para masigurado niyo yung hindi hot car, pa-verify niyo sa LTO. Next thing, para masigurado niyo na nakarehistro at wala siyang apprehension, pending apprehensions na hindi nabayaran, mag-verify kayo sa LTO. Okay? So, nabili ko yung Ford Everest na yon ng August. Basta nakalimutan ko kung anong year yun eh. August. Okay? So, August na rin, nung time na yun, malapit na siyang marehistro. For registration na siya, actually. Okay? Ngayon, nung ipaparehistro ko siya, merong lumabas na no contact apprehension. Meron siyang violation yung dating may-ari. Pero, nabili ko siya sa isang kakilala, okay? Nabili ko siya sa isang kakilala pero hindi siya yung first owner, okay? Bali siya si second owner. Pero bago ko siya bilhin, nag-verify ako sa LTO. Nag-verify ako niyan sa LTO kung meron nga siyang apprehension. So walang lumabas nung time na yon, okay? Parang weeks pa lang nung pagkakabili ko, walang siyang lumabas, okay? Bakit nung i-rehistro ko na siya, lumabas na yung no contact apprehension? Tapos alam niyo kung ano matindi doon? Ang huli niya, kasi nga, nabili ko siya ng August, di ba? Ang huli niya, or violation niya, na-commit niya December last year pa. Okay? So, another thing, bakit ganun katagal bago lumabas yung no contact apprehension? Next thing, nung nabili ko yung Everest na yon, medyo late ang registration niya. Okay? Hindi siguro siya narehistro prior year, kaya nung current year, narehistro siya. Pero, narehistro siya February that year, okay? So imagine nahuli siya ng contact NCAP December, December yung kanyang violation. The next year, February, narehistro siya. So hindi lumabas, kasi kapag nire-rehistro mo sa sasakyan mga bossing, kapag may violation yan, hindi mo yan marerehistro. Kasi kailangan mo munang bayaran yung penalty, yung violation, okay? Sorry. Okay, kailangan mo munang bayaran yung violation. Okay? Ngayon, mga bossing, hindi nabayaran yung violation. Kasi walang lumabas. Narehistro. Paano nangyari na narehistro siya ng February? Walang binayaran violation. Yun yung pinagtataka ko. Tapos nung ako na yung magre-rehistro nung August, kasi August nga yung registration dapat nung sasakyan, lumabas yung violation. Okay, so ang sagot kasi dyan, nangyari dyan mga bossing, is late pala magpasa. Ang nagpasa kasi ng NCAP, kasi municipality yan yung mga bossing. Kunyari, Quezon City. Sa Quezon City, nahuli ka ng NCAP. Okay? Ngayon, yung NCAP na yon ang magpapasa. Halimbawa, si Quezon City Hall, siya ngayon ang magpapasa kay LTO na meron tong violation. Okay? Kaya kapag nagrehistro to, huwag nyo i-rehistro. Okay? So ngayon, ang nangyayari, ang tagal ng batuhan nila. Kung sinyari sa Quezon City, ang tagal iba to kay LTO. So si LTO, kahit magrehistro na yung sasakyan, hanggat hindi nagbabato si Quezon City sa kanya, hindi niya alam na may violation, di ba? Okay. So yun yung isang loophole. Okay? So medyo mahirap yun. Ang tagal. So, another loophole mga bossing. Since nakapangalan pa sa first owner yung sasakyan, okay? Nakapangalan pa sa first owner yung sasakyan, lahat ng violation mo, letter,
or number, kasi number mo, di ba, may hinihingi rin ng LTO number mo, or email. I don't know kung paano nila pinapadala yan. Pero dati ang NCAP pinadadala yan sa registered address mo. Okay? Paano? Yung sasakyan, mga bossing, alam mo ba yung violation dumarating yan sa bahay ni first owner. Siya kasi yung registered. Hindi kasi alam ni LTO na ako na yung bagong owner. Kasi nga, hindi pa natatransfer sa pangalan ko yung sasakyan. Okay, so ang violation niyan darating pa kay first owner. Ilang sasakyan ba ngayon, mga bossing, ang nasa pag-aari ng isang tao na hindi nakapangalan sa kanya? Naku, hindi ko yata mabibilang yan, mga boss. Hanggat meron tayong backlog regarding sa ownership, transfer of ownership, mga boss, hindi magiging smooth ang NCAP na yan. Kasi bawat violation yan, kahit na panlimang owner ka na, ikaw ang nag-commit ng violation, yung violation mo hanggat nakapangalan pa yan kay first owner, sa kanya dumarating yung violation, yung letter. Siyempre, dededmahin na niya yan. Kasi, wala na sa kanya yung car, nabenta na niya yan decades ago, years ago. Dumaan na kay second, third, fourth, fifth, pang fifth ka na. So, sa kanya dumarating yung letter, wala siyang pake dyan. Tapon, wala akong pake. Ganon. Tapos, ang matindi doon, mga bossing, ano ba ang meron sa NCAP? Sa NCAP, hindi mo yan ma-open. Halimbawa, kahit i-search mo ang iyong violation, ang iyong plate number, hindi mo ma-open ang violation kasi meron niyang PIN. Meron niyang PIN code. Okay? Kunyari sa municipality na ganito. Na-experience ko yan eh. Okay? Kinukwento ko experience ko. Nung time na yon, nalaman ko nga kasi nga sa LTO, sinabi nila na, may violation ka sa gantong city. I-open mo yung portal nila, ganto, ganyan. Tapos may hinihinging PIN code. Nasaan yung PIN code? Nandun nga sa letter na pinadala kung sino yung registered owner. Ngayon, sa paano mo hahanapin si first owner? Alam niyo kung paano ko nabayaran yon? Since third owner nga ako, kinontak ko si second owner, sabi ko, sir, ikaw ang may contact kay first owner. Pakitanong kay first owner kung nasaan yung letter, nandun yung PIN code. Nandun yung letter sa kanya para ma-access ko yung portal. Para mabuksan ko yung violation, mabayaran ko yung violation. Okay? So, hindi mabayaran kasi nga, syempre, dinedma na ni first owner yung letter, tinapon na niya. Asan na yung PIN code? Wala na, mga boss. Ngayon, ano naging solusyon? Ikaw mismo, third owner, pupunta ka sa municipality kung saan may violation. So, kung ako, ang violation is nasa Parañaque, taga-QC ako, personal akong pupunta ron ngayon, tapos, sasabihin ko na, sir, ito yung sasakyan, meron siyang violation sa NCAP. Hindi ako marehistro sa LTO kasi kailangan ko daw po kayong bayaran muna. Okay, ngayon, hindi ko alam kung anong hinihingi ng municipality para bigyan ka ng access. Pero hindi ko alam kung sapat na ngayon ang Xerox ng ORCR o kailangan dala mo yung sasakyan. Pero to be sure, gawin nyo na lang. Dalhin nyo na lang yung ORCR, dalhin nyo yung sasakyan. At pakita nyo yung deed of sale na kayo na yung bagong may-ari, hindi pa nga lang natatransfer sa pangalan ninyo. Para bigyan siguro kayo nung resibo or nung access dun sa PIN code. Yung PIN code ang kailangan nyo, mga bossing. O kaya, baka personal yung pwede nang bayaran dun, mga boss. Ha? So, ito yung mga loopholes, mga bossing eh. Una, kailangan talaga maayos nila na kung kailan magkaroon ng violation si car, dapat within 3 days man lang. 3 days. O sabihin na natin worst case scenario, within a week, maipadalon nyo man lang sa LTO para may update nila. Kasi kawawa yung mga bumibili. Kagaya ko, wala akong kaalam-alam, nag-verify pa ako partida. Nag-verify ako sa LTO, kung mayroong apprehension, walang lumabas. Ngayon, nung nagre-rehistro na ako, may lumabas ng apprehension, di sana naitawad ko sana yun dun sa mismong may-ari o kaya sana nabayaran muna yung penalty bago ko man lang binili. Magkano rin binayaran ko that time? Parang kulang-kulang 5,000 ata ang binayaran ko nung. Kasi nga, December na penalty, nahuli, ilang buwan. Hindi nabayaran eh. Nag-accure ng ng penalty, mga bossy. Okay? So ako nag-shoulder. Tapos abala kasi kailangan mong pumunta sa municipality kung saan nahuli ng NCAP. Okay? Tapos yun pa, yung transfer of ownership, mahirap yan, mga boss. For sure, ganun pa rin ang magiging sistema niyan. Yung huli, padadala, yung letter, padadala yan kung sino yung registered owner. Kaya kung pang 10 owner ka na, saan mo hahagalapin si first owner para makapag-transfer? Napakaraming backlogs niya. Next thing, may mga nakikita pa ako, yung mga markings sa kalsada. May mga markings sa kalsada, mga bossing, na hindi na nakikita. Minsan nakalagay, bawal kumaliwa, straight lang. Pero syempre, hindi na nakikita yung markings
Pag bago ka sa isang city, for sure huli ka. Next thing, yung mga existing pa natin na bike lanes, ano ba talaga ang batas dyan? Sharing na ba talaga ang bike lanes or exclusive pa rin ang mga bike lanes? Kasi para sa mga sasakyan na kakanan, kailangan nasa rightmost lane ka. Pagka nasa kanan ka, hindi pwedeng nasa second lane ka eh. May mga ganong kasing senaryo. Ngayon, kung bike lane ng nasa rightmost lane, tapos tumambay ka ron, hindi ka ba huhulihin? Kasi sa NCAP, pwedeng ganon. Okay? Next thing, may nabasa pa ako. Halimbawa, stoplight. Stoplight. Ngayon, narinig mo may ambulansya sa likod. Emergency, ambulansya or bombero na nasa likod mo. At all means mga bossing, alam natin na kapag may emergency sa likod, pwede tayong umabante para makadaan yung mga emergency vehicles kagaya nun. Kahit stop pa yan mga bossing, basta may emergency. Halimbawa, nasa likod mo na yung ambulansya pero nakastop ka. Ikaw lang yung dahilan ba't hindi makaabante yung ambulansya, yung bombero. Ngayon, umabante ka para makalabas yung ambulansya. Ang problema, nahuli ka sa NCAP dahil beating the red light ang ginawa mo. Meron ba tayong special rule or special exemption pagdating sa mga ganong bagay? Okay, sana sa comment section sa mga mas nakakaalam, please mga bossing, paki-comment sa baba ano ba yung mga solusyon natin or nakikita nyo pa na loopholes ng NCAP na yan.